Another video po about procurement documents. This time pag-usapan po natin inspection and acceptance report. Hello mga partners. So magandang araw muli. Another video po about procurement documents. This time pag-usapan po natin inspection and acceptance report. So let's go po. So dito po sa ating listahan, nandito po tayo. So ito, inspection and acceptance report. I-highlight lang po natin. Okay, so tingnan po natin ang ating document. Ito po siya, inspection and acceptance report. So ilalagay lang po kung anong barangay, municipality or city, province, kung nasa province po. So dito may mga importante po ritong detalye na kailangan po natin ilagay, just like PO number. So yan po yung sample lang po, kailangan ilagay nyo po yung PO number, invoice number, yung invoice po na ating i-receive, Then yung anong number na po ba ito, itong inspection and acceptance report na to. So kung pang ilan na po ba business tayo nag-receive, So yan. Then kailan po yung receiving date natin. Tapos ito naman po yung RIS, yung requisition and issuance slip. So anong number po at kailan po ito nagkaroon ng requisition issuance slip, ilalagay po yung date dyan. So nasa naman po yan, lahat naman po yan na pag-aralan natin, may video tayo niyan lahat. So makikita nyo po lahat po ng documents na pinag-aralan po natin, pinag-usapan about procurement, lahat po yan, kasama po yan sa pag ipapile po natin, i-compile. So lahat po yan kasama sa pag-submit sa accounting. Once na isasubmit na natin yung ating pinaka-report para po sa mga ginawa nating procurement. Okay? So importante po yan, lahat po ng napag-aralan nating document ay maayos po natin, mapagsama-sama para po sa isang folder once na tayo po ay magre-report na. Okay? So, ito po. Dito po sa bandang kaliwa, unit. So, ilalagay po natin kung ano po yung receive natin ng mga items, So, understood na dineliver na po ni bidder ang mga items na ating in-order, na ating pre-procure. So, lahat po nung imamatch po natin doon sa ating purchase order, Dapat hawak din po natin yung ating purchase order para makita natin kung eksakto yung dumating doon sa ating order, So ilalagay po din lahat, pieces by lahat po ng units, description kung ano po yung dumating, then quantity. So kailangan nyo po i-double check yan kung tama po lahat ang na-deliver. Okay? So isa rin po sa titingnan natin yung quality, Okay? So dito po nakalagay date inspected, kung kailan niya po ni-receive, kailan niya in-inspect, Then checkan lang po kung ito ay inspected, verified as to quality and specification. So i-check niya po yan kung okay naman po ang delivery, walang naging problema. Then name and signature, kung sino po yung authorized inspector. Okay? Then once na nakita ni inspector na wala naman naging problema, okay na yung delivery, kompleto, i-accept naman po ito ni barangay treasurer, i-check niya rin po kung complete. Then kung may partial naman po, halimbawa mayroong siguro
next delivery yung iba, so lalagyan niya ng partial kung ano po yung mga sa susunod. Pero once complete na, checkan po yung complete, no? Yan po si Barangay Treasurer po ang mag-accept. Okay? So, ganun lang po kasimple ang ating inspection and acceptance report. So, okay na po tayo. Partners, so another document po natapos natin. Maraming salamat po. God bless and thank you very much.